Isang malinaw na panawagan ng pagsisisi, pakikipagsundo at pagbabago ang ipinaabot ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo DD sa pagsisimula ng Kwaresma ngayong araw, Ash Wednesday, Pebrero 18 ng taong kasalukuyan. Ayon sa obispo, ang Ash Wednesday ay isa sa pinakamalagang pagdiriwang ng simbahan sapagkat ito ang hudyat ng 40 araw ng paghahanda tungo sa Pasko ng pagkabuhay. Binigyang diin niya ang 3 R na dapat isabuhay ng bawat mananampalataya. Una, ang repentance o pagsisisi sa kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Ikalawa, ang reconciliation o ang pakikipag-ayos hindi lamang sa Panginoon kundi pati sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong, pagbabahagi ng oras at talento at pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad. At ang ikatlo, ang renewal o ang pagbabago at muling pagsilang bilang tunay na anak ng Diyos. Ipinaalala rin ni Bishop Bagaforo ang kahalagahan ng pag-aayuno at abstinence bilang tanda ng taus-pusong pakikiisa sa panahon ng Kwaresma. Ang pag-aayuno ay para sa mga edad 18 hanggang 59, habang ang abstinence o hindi pagkain ng karne at sakripisyo sa ilang bagay ay para sa edad 14 hanggang 59, maliban sa mga may sakit at senior citizens. Gayunman, nilinaw ng obispo na ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Anya, dapat ding mag-ayuno sa masasamang pananalita, paninira sa kapwa o chismis at labis na pagkahumaling sa social media at iba pang makamundong bagay. Yung fasting and abstinence, hindi lang sa pagkain kung hindi yung mga bagay na kung saan nadidistract tayo. Kaya meron ding fasting sa mga digital word natin. Let us also fast sa pagsasalita ng masakit sa ating kapwa. Kaya bawal yung maging marites. Realize that ang buhay natin should not be controlled by worldly things. Importante ay ang Diyos ang maghari sa buhay natin. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.